katalinuhan po. So, bakit po, yun po yung gusto niyo taglay? Kasi po, gusto ko po maging matalino para po magamit ko po sa mga, mga test or exams. Gusto ko siya. Ano po yung katangian na hinahangaan niyo po sa iba na gusto pong taglayan? Siguro po yung katangian na iba po na hinahangaan ko na gusto ko rin makamtan po is siguro yung pagiging talent po when it comes to dancing and singing po kasi throughout of the years naman po napansin ko na super luck ako dun sa mga ganong talent ng iba. Yung mga kaklase ko po, yung magagaling pong sungay yung mga kaklase ko, medyo nape-pressure po ako kapag nasayaw po. Okay, ano po yung katangian na hinahangaan niyo po sa iba na gusto mo po taglayan? Siguro po yun sa marami po kasi, ang dami ko pong insecurity sa sarili ko. Sa physical, sa talents, sa confidence, halos sa laging napapansin ko na kulang ako sa mga yun. Sa talents, gusto kong sumayaw, gusto kong kumanta, gusto kong tumugtog ng drums, pero hindi ko kaya. Gusto ko siyang pag-aaralan, pero ang daming parang pag nakikita ko yung mga magagaling na nawawalan na agad ako ng pag-asa, pero nandun pa rin yung yung eager na matuto. Yun, ayun po. Ano po yung katangian na gusto niyo po taglayan? Naglayahan ko sa katauhan mo. Na parang mabait po. Para anuhin ko po yung mga tao na nasa parang mga klase ko, parang po maging mabait po sa kanila. Yung parang di po sila sumusuko. Yung kahit hirap na talaga sila sa buhay, hindi pa rin sila hanggat sa makakapit nila yung gusto nila. Ano po yung katangian na hinahangaan niyo po sa iba na gusto niyo pong taglayan? Siguro po yung hindi sensitive. Sensitive kasi ako, like, may sabihin ka lang na konti sa akin, masasaktan kagad ako. So, sobrang sensitive ko sa sampung nag-compliment sa akin, tapos isa lang yung hindi parang may nasabi sa akin hindi maganda, mas paniniwalaan ko yung tao na yun. Kahit isa lang siya. Ano po yung katangian na hinahangaan niyo po sa iba na gusto niyo pong taglayan? Siguro yung sa akin, yung pagkakaroon ng malawak na pangunawa. Yung, kumbaga, pag may isang problema, kunyari, nagtatalo yung dalawang tao. Hindi siya yung, kumbaga, yung pag nalaman yung isa, papanigan niya agad yung isa, mas maganda, alam niya muna yung dalawa. Bago siya magbigay ng opinion, gano'n. Ano po yung katangian na hinahangaan niyo po sa iba na gusto niyo pong taglayan? Siguro po yung pagkakaroon ng high confidence po nila. Kasi unlike me po, ang dami ko na po opportunity na nasayang dahil po sa nahihiya po ako. Ayun. Ano po yung katangian na gusto niyo pong taglayan sa iba na hinahangaan niyo po? Yung mga katangian na gusto kong makuha sa ibang tao is yung pag-organisado na sa time management nila sa mga kasi as a person, marami din naman ako mga bagay na nasa harap ko and hindi ko siya ma-organize ng sa tamang oras. Lalo na ngayon, graduating pa kami, parang nahihirapan din ako kasi meron ding family, friends, saka yung schoolworks din, nahihirapan ako pag-ayos-ayusin po. Pero now, naayos ko lang ito kahit pa paano. Admiration. Ito ay ang emotion na nararamdaman kapag nakakakita ng taong mahusay sa kanyang ginagawa. Ang paghanga ay nakatutulong sa tao para pagbutihin ang sarili, tulad sa nakikita niyang katangian sa isang role model. Pero ayon sa Biblia, ano nga ba ang katangian na dapat nating mataglay? Yung Kristiyano, kung ano yung nasa loob, yun din ang nasa labas. Kung ano yung nakikita mo sa labas, yun ay refleksyon ng nasa loob. Kung mahinhin yung ating damit, no? Espiritual, dapat mahinhin din yung ating damit na physical. Basahin mo ngayon ng unang Pedro 3:2. Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Kita mo? Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Ulitin mo si Jesus, saka mo tuloy sa 3. Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot, na huwag sa labas ang kanilang paggayak, na gaya ng... Ang ugali pala, yun ang damit ng Kristiyano eh. Sa 3:2, sa pagkamasid nila
ng inyong ugaling mahinhin na may takot, na huwag sa labas ang kanilang paggayak, gaya ng pagpapayas ng buhok o pagsuot ng hiyas na ginto o pagbihis ng maringal na damit. Yung ugali na yon na may takot, hindi yun ang gayak, miski sa labas, hindi yon. Kundi yun ang gayak na sa pagkataong natatago sa puso. Pagdating sa 5, sapagkat ng unang panahon, ganito nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos na napasakop sa kani-kanyang asawa. Kita mo, yung ugali pala, gayak yun eh. Nang unang panahon, ganito nagsigayak ang babaeng banal na nagsiasa sa Diyos, napasakop sa kanyang asawa, gaya ni Sarah na tumalima kay Abraham. Yun ang damit ni Sarah. Kung mamasdan mo si Sarah, ang damit niya, isang babaeng napapasakop sa kanyang asawa, mahinhin, hindi iskandalosa, hindi sinisigawan si Abraham. Tinatawag niya pa si Abraham na kanyang Panginoon. Kaya ang tinutukoy na damit, pareho si Pablo at saka si Pedro, ugaling mabuti, mabuting gawa. Yun ang tinutukoy na damit.